Magandang araw po Kuya Eric at sa lahat ng tagapakinig sa channel mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Dindo at ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay na karanasan ng aking tatay. Ito ay tungkol sa pamilya ng antingero na nagngangalang Natoy. Anak si Natoy ng matalik na kaibigan ni tatay na si Mang Lauro. Binansagang pamilya antingero ang pamilya ni Natoy. Kaya naman, kung tawagin siya ng kanyang mga kababaryo, ay Natoy Antingero. Higit sa lahat ay kilala ang kanyang lolo Darwin na isang albularyo. Hindi lang sa kanilang baryo, kundi maging sa ibang karatig bayan. Si Mang Lauro naman ay ang ama ni Natoy at ang pinakamalapit na kaibigan ng aking amang si Tatay Fausto. Isang araw ay pinasyalan ni tatay si Mang Lauro sa kanyang bahay, malapit sa paanan ng isang bundok. Naabutan ni Tatay Fausto na abala ang mag-ama na si Mang Lauro at Natoy sa paghahasa ng sima ng pana. Mangingisda nga pala si Mang Lauro. Kasakasama niya sa pangingisda ang kanyang anak na si Natoy kapag wala itong pasok sa eskwelahan. Magkababata si Mang Lauro at ang tatay ko. Bata pa lang sila ay naririnig na ni Tatay Fausto ang usap-usapan ng mga tao sa tunay na pagkatao ng pamilya ni Mang Lauro. Sinasabi ng karamihan na nakakatakot ang pamilyang meron si Mang Lauro. Kapag pumasok ka sa bahay ng mga magulang nito na sina Lolo Darwin at Lola Telma, ay nakakatakot na mga ribultong kakaiba ang bubungad sa paningin mo. Ganun pa man, isa sa kapamilya ni Mang Lauro ang naging malapit sa mga kabataan sa kanilang baryo. Ito ay ang tiyahin ni Mang Lauro na si Lola Rodora. Si Lola Rodora ay ang bunsong kapatid ni Lolo Darwin na siya namang ama ni Mang Lauro. Tuwing sasapit ang alas 8 ng gabi, pagkatapos ng lahat maghapunan ay kasama ni Tatay Fausto ang mga kababata nila ni Mang Lauro. Sa likod bahay ng tiyahin nito na si Lola Rodora, isa itong matandang dalaga na hindi na nagawa pang magkapamilya dahil sa pagiging abala nito bilang isang maestra sa isang liblib na baryo. Madadatnan nila tatay na hinihintay na sila nila Lola Rodora at bata pa noon na si Mang Lauro. Kinasanayan na nila na bago matulog ay nakikinig muna sa magagandang kwento ni Lola Rodora. Ayon sa kwento ni Lola Rodora sa mga bata, ay pinanganak siyang may supot ang katawan. At ang supot na yun ang nagdala sa kanya at sa pamilya niya ng swerte. Kahit mahirap ang buhay nila ay nakapagtapos siya ng pag-aaral hanggang sa maging ganap ng guro. Dagdag pa ni Lola Rodora ay isang liblib na lugar daw ito pinanganak na matatagpuan sa isang bayan sa Kabikulan. Kaya lumaki si Lola Rodora na halos walang nakikitang ibang tao maliban sa kanyang pamilya. Nagmula kasi sa isang tribo ang lahi nila Lola Rodora at Lolo Darwin. Paggawa ng walis tingting at walis tambo ang hanap buhay ng mga magulang nila. Kapag pasukan sa eskwelahan ay sakalang kumikita ang pamilya nila dahil inilalako nilang magkapatid ang mga walis at walis tambo. Dahil sa hirap ng buhay nila ay napipilitan silang kumain ng uraro, gamat at namo kapag wala na talaga silang makuhaan ng makakain. Samantala, ang ina naman ni Mang Lauro at mga kapatid pa nito ay si Nanay Telma. Mailap sa mga tao ang matandang babae. Bihira itong lumabas ng bahay at lalong bihira siyang makita ng mga kababaryo nila. Ayon sa bali-balita ay takot sa liwanag si Lola Telma. May kwento pa ang isang kababaryo nila na nakita sa kanya na maputla daw ito nang makita niya. Nakakatakot din ang napakahaba nitong buhok
na umabot na sa talampakan. Isang kababaryo pa nila ang nakapagkwento na nakita niyang nakatayo sa likod bahay nila si Lola Telma. Isang gabing kabilugan ng buwan kung saan ay lumuluha si Lola Telma habang nakatitig at walang kurap sa buwan. Isang tanghaling tapat ay may kumatok sa bahay ng mag-asawang sina Lola Telma at Lolo Darwin. Isang buntis na babae ang dumating at nagpapatulong sa albularyo noon na ama ni Mang Lauro na si Lolo Darwin. Nakaramdam ng takot at kinabahan ng buntis nang maabutan niyang may dugo ang kamay ni Lolo Darwin. Nang mapansin nito na namutla ang buntis, ay sinabi agad nito na nagkakatay siya ng manok, kaya siya may dugo sa kamay. Marami pang usap-usapan ng pinagpasapasahan sa bibig ng mga tao. Subalit lahat ng yun ay hanggang kwento lang dahil wala naman ni isang tao na nagreklamo tungkol sa pamilya ni Natoy. Pagkatapos ng ilang taong paghihintay, simula nang ikasal si Mang Lauro at asawa nitong si Aling Caridad. Sa wakas ay nagbunga din ang kanilang pagmamahalan. Nagdiwang ang buong angkan nila nang ibalita ni Aling Caridad na 3 buwang buntis na siya. Isang umaga ay naging bisita ng mag-asawa si Lolo Darwin, ang ama ni Mang Lauro. Ipinaliwanag nito sa mag-asawa ang magiging ritual na gagawin sa kanilang magiging anak para alam na ng dalawa habang maaga pa. Ayon kay Lolo Darwin, pagkasilang sa sanggol na nasa sinapupunan ni Aling Caridad, pag naka1 linggo na ito ay kailangang isagawa ang ritual. Isang ritual para sa panganay na apo at tagapagmana ng anting-anting na minanapa nila sa kanilang mga ninuno. Nauunawaan ni Mang Lauro ang sinasabi ng kanyang ama. Dahil bata pa lang siya, ay mulat na siya sa tradisyon ng kanyang angkan. Ngunit hindi niya masisisi ang kanyang asawang si Aling Caridad kung naguguluhan ito at hindi agad maunawaan ang mga sinasabi ng kanyang ama. Bagamat di maunawaan ni Aling Caridad ang lahat, wala siyang magawa kundi ang umayon sa tradisyon ng angkan ng kanyang napangasawa. Inisip na lang niya na hindi naman siguro gagawa ang mga ito na ikakasama ng kanyang magiging anak. Sa paglipas ng mga araw at buwan, dumating din sa wakas ang pinakahihintay na sandali ng buong angkan. Tarantang tumakbo papunta sa bahay ni na Lola Telma at Lolo Darwin, ang anak nitong si Mang Lauro, at sumisigaw ito na manganganak na ang asawa nitong si Aling Caridad. Nabulabog ang buong angkan. Ginising ng 2 matanda ang iba nilang anak at mga kamag-anak para puntahan si Aling Caridad. Mabilis na pumesto si Lola Telma sa paanan ng kanyang manugang para tulungan itong mailabas ang kanyang apo. Hindi mapakali si Mang Lauro sa kakalakad nito sa bakuran ng bahay nito. Kinakabahan siya habang naririnig ang iyak ng kanyang asawa. Batig niyang nahihirapan ito at nasasaktan sa pagsilang sa kanilang panganay na anak. Hanggang makalipas ang halos 1 oras mahigit, sa kalaliman ng gabi, ay isang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw na nagpagising sa lahat ng taga-baryo. Isinilang na ang kauna-unahang apo sa angkan ni na Lolo Darwin. Isang malusog at makisig na sanggol na lalaki ang ipinanganak. Hindi magkamayaw ang angkan ni Mang Lauro, lalong-lalo na ang kanyang ama na si Lolo Darwin. 7 araw mula nang isilang ang sanggol, na pinangalanan ni Lolo Darwin na Natoy. Isinagawa ang sagradong ritual. Hiniling ni Lolo Darwin na sila lang ng kanyang angkan ang maaaring makakita sa gagawing ritual. Tanging dasal na lang ang nagawa ni Aling Caridad dahil ipinagbawal na siya ay dumalo sa nasabing ritual.
Mula sa kanilang bahay ay dinig niya ang napakalakas na iyak ng kanyang anak. May kung anong anting-anting ang itinanim ni Lolo Darwin sa braso ng kanyang pinakamamahal na apo na si Natoy. Pagkatapos maisagawa ang ritual, masayang nagkainan ng angkan. Ipinagdiwang nila ang patuloy na pamamayagpag ng kanilang angkan dahil sa taglay nilang anting-anting. Matuling lumipas ang mga taon. 5 taong gulang na noon si Natoy nang masaksihan ng kanyang mga magulang ang kanyang kakaibang lakas. Nakaya niyang buhatin ang isang sako na puno ng kamote. Tuwang-tuwa si Lolo Darwin para sa kanyang apo. Nabuhayan siya ng loob na magpatuloy ang kanilang tradisyon. Magmula noon ay kasakasama na palagi ni Lolo Darwin ang kanyang apong si Natoy. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, pagsapit ni Natoy ng 7 taong gulang, ay pinaghanda siya ng kanyang pamilya ng maraming pagkain. Subalit, kakaiba ang handaang naganap, katulad ng unang ritual. Tanging angkan lang ni Mang Lauro ang maaaring dumalo. Ang mga asa-asawa ng kanyang mga kapatid ay mahigpit na ipinagbawal. Maging si Aling Caridad ay hindi pinayagang makapunta sa ritual na gagawin para sa tradisyon ng pamilya ni Mang Lauro sa panganay na apo nito na si Natoy. Sa ikalawang pagkakataon ay muling binalot ng takot ang puso ni Aling Caridad. Wala siyang ideya sa gagawin sa kanyang anak na si Natoy. Ipinagdasal na lang niya na walang masamang mangyayari kay Natoy. Ang pinagtataka pa niya at ng ibang asawa ng kanyang mga bayaw kung bakit hating gabi ginanap ang ritual. Hanggang sa isang plano ang kanyang naisipang gawin. Pagsapit ng hating gabi gaganapin ang ritual. Palihim na magmamatsyag si Aling Caridad sa gagawing ritual sa kanyang anak. Alam niyang mahigpit na pinagbabawal yun ng angkan ni Lolo Darwin. Subalit, anak niya ang kanyang iniisip at inaalala. Paalis na sana si Aling Caridad para magtungo sa gubat. Subalit, mula sa kanyang kinatatayuan ay parang may bumubulong sa kanya na wag nang ituloy ang kanyang binabalak. Gulat na gulat siya nang malingunan ng kanyang biyanang babae na si Lola Telma. Nakatayo ito sa isang sulok ng kanilang bakuran. Kinusot-kusot ni Aling Caridad ang kanyang mga mata. Baka namamalikmata lang siya. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata na totoo ngang andun sa bakuran nila ang kanyang biyanan na si Lola Telma. Lalo pang nataranta si Aling Caridad nang mag-umpisa na itong humakbang palapit sa kanya. Nanginginig ang mga tuhod na napasandal siya sa dingding ng kanilang bahay. Huminga ng malalim si Aling Caridad nang tuluyan ng makalapit sa kanya ang matanda. Ngumiti at inakbayan ni Lola Telma si Aling Caridad. Sinabi nito na tulad niya ay naging ganun din ang kanyang pinagdaanan sa angkan ng asawa nitong si Lolo Darwin. Payo pa ni Lola Telma na kailangan lang niyang sanayin ang kanyang sarili at tanggapin ang naging kapalaran niya. Ganon din ang magiging kapalaran ng kanyang anak. Dagdag pa ni Lola Telma na balang araw ay mauunawaan din ni Aling Caridad ang lahat. Nang magpaalam na sa kanya ang kanyang biyanang babae, ay napanatag na ang kalooban ni Aling Caridad. Inisip niya na magiging maayos din ang lahat at alam niyang hindi hahayaan ng kanyang asawa na napahamak ang anak nila. Hanggang isang gabi, habang nagpapahinga na ang lahat, naalimpungatan si Aling Caridad nang may narinig siyang kaluskos sa labas ng kanilang bakuran. Tumayo siya at hinanap ang pinaggagalingan ng mga kaluskos. Kinakabahan man ngunit nanaig sa kanya ang pagnanais na alamin ang sanhi ng kaluskos hanggang sa nakarating si Aling Caridad sa kanilang kusina.
Sandali siyang sumilip at nagmasid. Nakiramdam din sa siwang ng dingding na kawayan. Ilang sandali ang lumipas. May lumitaw na matandang lalaki. Di kalayuan sa kanilang kusina. Nanlaki ang mga mata ni Aling Caridad dahil kilalang kilala niya ang matanda. Napakabilis ng mga pangyayari dahil unti-unting nagbabago ang anyo ng kanyang biyanang si Lolo Darwin. Takot na napatakip ng kanyang palad sa kanyang bibig si Aling Caridad. Ang kanyang biyanang lalaki ay isang aswang. Kitang-kita niya kung paanong humaba ang kuko nito sa kamay. Maging ang pagkakaroon ng makapal na balahibo sa kamay at paa ay lalo pang nakadagdag ng kilabot sa kanya. Nanginginig ang tuhod na napasandal na lang siya sa dingding ng kanilang kusina. Patuloy na nagmatsyag si Aling Caridad sa kilos ng kanyang biyanan. Hanggang nakita niya na lumapit ito sa kwarto ng anak niyang si Natoy. Naglalaway ang aswang na si Lolo Darwin. Pilit inaabot ang kamay ng natutulog na apo. Ayon sa obserbasyon ni Aling Caridad, ay walang plano na saktan ng kanyang biyanan ng kanyang anak. Kung susuriing mabuti, tila ginigising nito si Natoy. Biglang naudlot ang ginagawa ni Lolo Darwin nang sinadyang ihulog ni Aling Caridad ang dalawang plato. Ilang sandali pa ay nagmamadali ng lumayo sa bahay nila ang kanyang biyanan. Nakahinga lang ng maluwag si Aling Caridad nang tuluyan nang nawala sa kakahuyan ng kanyang biyanan. Kinabukasan ay naging tikom ang bibig ni Aling Caridad sa natuklasan niya ng nakaraang gabi. Normal siyang nakipag-usap sa kanyang asawang si Mang Lauro. Pagkatapos magluto ng tanghalian ay nagpaalam siya ng maglalaba sa ilog. Pagdating sa ilog ay sakalang inilabas ni Aling Caridad ang takot na kanyang nararamdaman. Umiyak siya sa mga nangyayari at labis na nag-aalala para sa kanyang nag-iisang anak na si Natoy. Naisipan niya na maglakad-lakad muna. Gusto niyang libangin ang kanyang sarili kahit sa maiksing oras lang. Iniwanan niya muna sa batuhan ang isang planggana na puno ng labahan. Pagkatapos ay naglakad na siya kahit hindi niya alam kung saan talaga siya pupunta. Habang naglalakad si Aling Caridad ay may namataan siyang isang kubo. Isang kubo na nakatayo sa isang burol. Ang burol na yon ay sakop ng lupaing pag-aari ng pamilya ni Mang Lauro. Tila may kung anong nag-uudyok sa kanya para lumapit sa nasabing kubo. Bago pa tuluyang makalapit si Aling Caridad ay may isang matandang babae ang dumating. Nakasuot ito ng malapad na sombrero kaya hindi niya makita ang mukha nito. May kasama itong isang kambing. Habang hawak ng matanda ang tali ng kambing ay panayang lingon nito na parabang nasisiyahan. Nagdalawang isip si Aling Caridad kung lalapitan ba niya ito. Dahil mula sa malayo ay kitang-kita niya na seryoso ito at parang nakakatakot lapitan. Nagtago siya sa isang malaking puno at palihim na pinagmasdan ng matandang babae na noon lang niya nakita. Dumiretso na sa loob ng kubo ang matandang babae. Pinasok din nito ang kambing at tumingin muna ito sa paligid bago tuluyang sinarado ang pintuan. Habang nakatayo si Aling Caridad ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Plano niyang itanong sa asawa niyang si Mang Lauro ang tungkol sa matandang babae sa burol. Hanggang sa napagdesisyonan ba niyang bumalik sa ilog para maglaba. Subalit bigla din siyang natigilan ng isang impit na iyak ng kambing ang kanyang narinig. Biglang kinabahan si Aling Caridad sa kalagayan ng kambing dahil hindi na niya ito narinig pang umiyak. Ilang sandali pa ang lumipas. Bumukas ang pintuan ng kubo
at nagmamadaling lumabas ang matandang babae na para bang abala sa pagpupunas ng kanyang bibig. Nang tuluyang nakalayo ang matandang babae ay nagmamadali naman lumapit si Aling Caridad sa nakabukas na pintuan ng kubo. Dahan-dahan siyang pumasok at ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata. Duguan na ang kambing at may warak na ang tiyan nito. May malaki ding butas ang liig ng kambing na para bang may sumisipsip sa dugo nito. Dahil sa kanyang nakita ay nanginginig ang tuhod na tumakbo palayo si Aling Caridad. Habang pabalik sa ilog si Aling Caridad ay may nakasalubong siyang isang babae. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha nito. Ngunit nang makalagpas na siya dito ay bigla itong nagsalita. Nagpakilala ang babae sa pangalang Rina. Taga-kabilang baryo daw siya. Pinaalalahanan nito si Aling Caridad na mag-iingat dahil delikado na ang panahon, lalo na paglatag ng dilim. Ayon sa babae, ang bahay nila ay nasa isang gilid, malayo sa baryong nakakasakop sa kanila. Dagdag pa nito ay nagtataka sila ng mga kamag-anak niya dahil tuwing sasapit ang gabi, palagi nilang naririnig na may kakaibang mga kaluskos sa paligid ng bahay nila. Dahil sa paulit-ulit nilang naririnig ang mga kakaibang kaluskos, ay naghinala na sila na may kakaibang nilalang sa kanilang paligid. Hanggang isang gabi, ay muli nilang narinig ang mga kaluskos at yabag sa kanilang bakuran. Ang mga aso nila ay nagkahulan hanggang sa narinig nila na para bang humihiyaw sa sakit ang mga ito. Nagmamadaling kinuha ng kanyang asawa at mga kapatid ang kanilang matatalas na itak. Pagkatapos ay lumabas ng bahay. Kahindik-hindik na senaryo ang nakita ng kanyang asawa at mga kapatid dahil wala ng buhay ang kanilang 3 aso. Ang higit pang nakakasindak ay nakita nilang wakwak ang mga tiyan ng aso habang halos masaidan ng dugo ang katawan ng mga ito. Dahil sa nangyari ay kumalat ang balita sa buong baryo. Iba't iba ang mga naging reaksyon ng mga tao. May mga nagsasabi na baka mababangis na hayop din ang may gawa. Subalit may iilan ding nagsasabi na mga aswang ang pumatay sa mga aso nila. Hindi makapaniwala si Aling Caridad sa mga sinabi ng babae. Nagpasalamat siya sa pagpapaalala nito sa kanya. Pagkatapos ay nagmamadali na siyang pumunta sa ilog para maglaba. Pilit niyang winawaglit sa kanyang isipan ang mga nakita niya. Samantala, habang magkausap si Mang Lauro at Tatay Fausto, ay inutusan ni Mang Lauro si Natoy na magtimpla ng kape at maghain ng kamote. Naisip ni Mang Lauro na paminsan-minsan lang siya dalawin ng kanyang kaibigan, kaya tiyak na may mahalaga itong pakay. Napakunot noo si Mang Lauro nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Ayon kay tatay ay balita na sa kabilang baryo ang pagsalakay ng mga aswang dahil may mga alagang aso ang walang awang pinatay at kinain ng mga lamang loob nito. Palihim na inoobserbahan ni Tatay Fausto ang magiging reaksyon ng kanyang kaibigan. Bagamat matagal na niyang alam na may tinatagong lihim na pagkatao si Mang Lauro, ay nanaig pa rin ang kanyang pagiging kaibigan dito. Mula naman sa kusina, ay dinig na dinig ni Natoy ang pinag-uusapan ng kanyang lolo at kaibigan nito. Kung iisipin ay nakakatakot naman talaga ang kwento ni Mang Fausto. Ngunit hindi naniniwala sa aswang si Natoy. Para sa kanya ay kalokohan lang ang tungkol dito. Kinagabihan, mag-aalas 9 na ng gabi. Makikitang nagmamadaling naglalakad si Tatay Fausto pauwi sa kanyang bahay sa baryo. Dala-dala niya ang kanyang flashlight
Kung iisipin ay napakatahimik talaga ng baryo nila. Tanging mga huni ng kuliglig lang ang kanyang naririnig. Subalit kakaiba ang kanyang pakiramdam ng mga sandaling yun. Yung pakiramdam na parang may mga matang nagmamasid sa'yo. Yung kinikilabutan ka kahit maalinsangan naman ng gabing yun. Nang makarating sa baryo si Tatay Fausto, ay tahimik na ang buong paligid. Tulog na ang mga tao, o baka may gising pa at mga nakikiramdam lang din sa paligid. Hanggang sa wakas ay nakarating na rin siya sa bakuran ng bahay niya. Nagmamadaling binuksan ni Tatay Fausto ang pintuan. Pagkatapos ay pumasok na siya. Ngunit nang isasarado na niya ito, ay biglang nanlaki ang mga mata niya. Dahil may isang nakakatakot na figura siyang nakita, di kalayuan sa bakuran niya. Pagkatapos maisarado ang pintuan ng kanyang bahay, nagmamadaling pumunta sa kusina si Tatay Fausto para kuhain ang kanyang itak. Hindi siya makapaniwala na may nangyayari ng hindi maganda sa kanilang baryo. Nakarinig siya ng mga yabag na palapit sa labas ng bahay. Pinatay niya ang nakasinding gasera at nagtago siya sa gilid ng kanyang papag. Ngunit nang maisip na bakit siya nagtatago hindi naman basta-basta mapapasok ang bahay niya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa dingding. Gusto niyang makita kung ano ba talaga ang kanyang nakita sa labas. May pakiramdam siya na aswang ang nilalang na yun. Dapat pala pumayag na siyang magpahatid sa kanyang kaibigan na si Mang Lauro. Biglang natigilan si Tatay Fausto nang maalala ang kanyang kaibigan. Nagpupumilit nga pala si Mang Lauro na ihatid siya dahil delikado na nga ang panahon at sitwasyon ng kanilang lugar. Pero tumanggi siya dahil ayaw niya isipin na takot din siya. At baka pagtawanan pa siya ng kaibigan na isa pala siyang duwag. Ilang minuto pa ang lumipas. Tahimik na ang buong paligid at wala ring yabag na naririnig si Tatay Fausto sa labas. Hanggang sa narinig niya ang malakas na patak ng ulan sa bubong. Napabuntong hininga na lang si Tatay Fausto. Naisip niyang magtimpla ng kape. At dahil lumalakas ang ulan na may kasama pang hangin, nanuot ang lamig ng hangin sa katawan ni Tatay. Samantala, isang nilalang ang kararating pa lang sa talian ng isang kalabaw. Kumakalamang kanyang sikmura dahil sa 3 araw na hindi pagkain ng hilaw na karne at pag-inom ng sariwang dugo. Dahan-dahan siyang lumapit sa tulog na kalabaw. Pagkatapos ay tinalon niya ang leeg nito at walang awang tinusok ng matalas niyang kuko. Ang leeg ng kalabaw na hindi na nagawa pang tumayo. Pagkatapos maibsa ng uhaw ng nilalang, ay lumapit siya sa katawan ng kalabaw. Walang pag-aalinlangan na winarak niya ang tiyan nito. Sumambulat ang lamang loob ng kalabaw at sarap na nilantakan ng nilalang ang katawan nito. Kinabukasan ay nagising sa malakas na katok sa kanyang pintuan si Tatay Fausto. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pintuan. Nakita niya ang kanyang inaanak sa kasal na si Bert. Kasama nito ang albularyong si Kakulas. Bagamat naguguluhan si Tatay Fausto kung bakit siya pinuntahan ng dalawa, agad naman niyang naunawaan ng sabihin sa kanya ni Bert ang balita sa karumal-dumal na pagkakapatay sa kalabaw ng kababaryo nilang si Mang Jaime. Hindi makapaniwala si Tatay Fausto sa kanyang narinig. May nakita din siyang nilalang ng nagdaang gabi. Malamang yun ang may kagagawan sa pagkakapatay sa kalabaw. Kung ganun, sino naman kaya ang nilalang na yun? At sinundan pa talaga siyang makauwi sa bahay niya. Hanggang sa napaawang ang bibig ng matanda nang maisip ang kanyang kaibigang si Mang Lauro.
Ginabi na sila ng pagkikwentuhan ni Mang Lauro. Sa katunayan ay sa bahay na nito siya naghapunan. Nagpumilit itong ihatid siya ngunit tumanggi siya, pero habang naglalakad siya pa uwi ay ramdam niya na may sumusunod sa kanya. Hanggang sa nakita na niya ang nakakatakot na figura sa di kalayuan. Umiling-iling si Tatay Fausto nang maisip na maaaring si Mang Lauro ang aswang. Nang makita naman ito ng kanyang inaanak na si Bert at ang albularyo, ay nagkatinginan ng mga ito ng makahulugan. Walang anumang binanggit si Tatay Fausto sa dalawa. Ngunit binigyan siya ng ideya ng albularyo na kung sakali man na may pinaghihinalaan siyang aswang, ay maaari niyang malaman ito sa pamamagitan ng pagkain. Itinuro sa kanya ng albularyo ang mga sangkap at rekado. At kailangan daw nakainin ng aswang ang pagkain sa gabi. Dahil paglatag lang ng dilim nagbabago ang anyo ng isang aswang. Gusto nang makasigurado ni Tatay Fausto. Dahil nang ikwento niya sa kanyang kaibigan ng usap-usapan sa karatig baryo tungkol sa aswang, ay hindi man lang ito nagulat. Bagkus ay nahulog pa sa malalim na pag-iisip si Mang Lauro. Ayaw ni tatay na masira ang ilang dekada nilang pagkakaibigan ni Mang Lauro. Ngunit kung ang buhay na niya ang nakataya at buhay ng mga tao sa baryo, ay ibang usapan na yon. Isang plano ang nabuo sa isipan ni tatay. Magluluto siya ng masarap na lugaw sa gabi. Pagkatapos ay ihahalo niya ang mga sangkap na itinuro ng albularyo. Dadalhan niya ng lugaw ang mag-ama na sina Mang Lauro at Natoy para sabay-sabay silang maghapunan. Kinagabihan ay nagmamadaling isinalang ni tatay ang kalderong paglulutuan ng lugaw. Inihanda na rin niya ang mga sangkap na sinabi ng albularyo. Habang nakasalang ang kaldero, ay napaisip si tatay. Laman ng kanyang isipan ng kanyang kaibigang si Mang Lauro. Napangiti si tatay nang sa wakas ay nagluto na ang lugaw. Napakabango ng amoy nito at sadyang nakakagutom. Siguradong hindi pa kumakain ng hapunan sa mga oras na yun ang pamilya ni Mang Lauro. Kapag natikman ng mag-anak ang niluto niyang lugaw, tiyak na iisipin ng mga ito na simpleng rekado lang ang nilagay niya sa lugaw. Subalit ang hindi alam ng pamilya na may sikretong rekado siyang nilagay doon. Dahil ang pinagsama-samang kalamansi, asin, mantika ay mabisang paraan para lumitaw ang tunay na katauhan ng isang aswang. Pasipol-sipol na binagtas ni Tatay Fausto ang daan papunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Bit-bit ang isang kalderong lugaw at flashlight. Kinakabahan man sa maaaring mangyari, ay kailangan niya itong gawin bago pa lumala ang sitwasyon. Nadatnan niyang masayang nagkikwentuhan sina Mang Lauro at anak nitong si Natoy. Nagulat pa ang dalawa nang bigla siyang lumitaw sa bakuran ng mga ito. Napakunot noo si Mang Lauro nang makita na may daladala siyang kaldero. Kakalabas lang mula sa kusina ni Aling Caridad. May dala itong isang bandihadong mais at kamote. Nagulat din si Aling Rodora nang makita si Tatay Fausto na may dalang kaldero. Ipinaliwanag ni tatay na naisipan lang niyang magluto ng lugaw para pagsaluhan nilang tatlo. Bagamat may pagdududa sa kilos ni Mang Lauro, ay panahon na siguro para malaman ng kanyang matalik na kaibigan ang tunay niyang pagkatao. Alam naman ni Mang Lauro na matagal na siyang pinagdududahan ni tatay. Mabuti na lang at malayo ang kanilang bahay sa karamihan. Batid din niya na maging ang iba nilang kababaryo ay iba ang tingin sa kanilang angkan. Dahil ang angkan nila ay tahimik lang at hindi nakikihalubilo sa mga tao. Maliban na lang sa kanyang tiyahin na si Lola Rodora.
Marami itong tagapakinig sa magagandang kwento nito at karamihan ay kabataan. Sayang nga lang at namatay ito sa sakit na TB. Kinakabahan man sa mangyayari ay tahimik na kumain si Tatay Fausto. Kasalo niya ang pamilyang kanyang kaibigan. Hanggang sa saglit na napahinto sa pagsubo si Mang Lauro dahil parang may nalasahan sa lugaw. Naunang natapos sa pagkain ng anak nitong si Natoy, kaya inutusan na ito ni Mang Lauro na magtungo na sa kwarto. Pagkatapos kumain ay may natira pang kaunting lugaw. Niyaya ni Mang Lauro si tatay sa kanilang likod bahay para naman makapagkwentuhan. Naiwang nagliligpit si Aling Caridad, ngunit napasunod ito ng tingin sa papalabas na magkaibigan. Biglang bumalatay ang takot sa mukha ni Tatay Fausto. Hindi naman ito nakaligtas sa paningin ni Mang Lauro. Natatawa siya sa kanyang kaibigan na parabang ibinabad ang mukha sa suka dahil sa bigla nitong pamumutla. Wala nang nagawa pa si Tatay Fausto kapag hindi siya sumama sa likod bahay ay mahahalata siya ng kanyang kaibigan. Habang nagkwekwentuhan ay hindi mapakali si Tatay Fausto. Para itong sinisilihan at gusto nang umuwi. Ilang sandali ang lumipas ay biglang tumahimik si Mang Lauro. Kinabahan na si tatay dahil titig na titig sa kanya ang kaibigan. Lalo pa siyang kinabahan nang magsalita ito na kung ang dahilan ba ng pagdadala niya ng lugaw ay para makita ang tunay nitong katauhan. Napasigaw ng bahagya si Tatay Fausto nang makitang lumapad ang balikat ni Mang Lauro. Para bang puputok ang mga muscle nito. Napasinghap siya nang biglang humaba ang mga kuko nito. Nanlilisik na ang mga mata ng kanyang kaibigan nang tumitig itong muli sa kanya. Hindi makapaniwala si Tatay Fausto sa kanyang nakikita. Tuluyan na siyang napasigaw nang ilabas ng noon ay aswang na si Mang Lauro, ang mahaba at malagkit nitong dila. Pinasadahan ng dila ng aswang ang mukha ni Tatay Fausto. Amoy na amoy niya ang nakakasulasok na amoy at langsa ng bibig nito. Kung ganun ay ito pala talaga ang salarin sa mga patayang nagaganap sa mga hayop sa kanilang baryo. Bumuka bigla ang malaking bibig ng aswang, kaya kitang-kita ni tatay ang maliliit ngunit matatalas na ngipin ng kanyang kaibigan. Sinabi nito sa kanya na aswang ang kanilang lahi, ngunit ni minsan ay hindi sila nanakit o pumatay ng tao. Parang naantig naman ang puso ni Tatay Fausto dahil alam naman niya na totoo ang sinabi ni Mang Lauro. Dahil kung nagkataon ay baka matagal na siyang kinain ng kanyang kaibigan o di kaya ay nakapangbiktima na ito ng mga tao sa kanilang bayan. Inamin ni Mang Lauro na matanda na siya masyado para makapunta sa gubat. Kaya ang mga hayop sa baryo nila ang kinakain niya at ng iba pa nilang kamag-anak. Subalit alam din nila na mali dahil nakakaperwisyo na sila ng kanilang kababaryo. Samantala, hindi makapaniwala si Natoy sa kanyang nakikita at mga narinig. Naiiyak na lang siya sa katotohanan na isang araw ay magiging ganap din siyang aswang katulad ng kanyang ama. Biglang sumipol si Mang Lauro at ilang sandali lang ay nasa harapan na nila ang iba pang kamag-anak nilang aswang. Takot na naihisa sa lawal si Tatay Fausto. Ngunit nangako si Mang Lauro na hinding-hindi siya sasaktan ng mga ito. Nagkatinginan ang iba pang kamag-anak ni Mang Lauro. Tila takam na silang kainin ng noon ay takot na si Tatay Fausto. Isang aswang ang biglang dumating na kinatakutan ng lahat. Paulit-ulit itong sinabi at pinaalala sa lahat na
Sa oras na may taong nakatuklas sa kanilang tunay na pagkatao, ay dapat lang na burahin sa mundo sa dahilang malalagay sa panganib ang kanilang buong angkan. Natulala bigla si Tatay Fausto sa kanyang narinig. May palagay siya na si Lolo Darwin ang ama ni Mang Lauro ang nagsalitang yun, dahil ito ang sinusunod ng iba pang aswang na naroon. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay naglakas loob si Mang Lauro na salungatin ng kanyang amang si Lolo Darwin. Ipinagtanggol ni Mang Lauro ang kanyang kaibigan. Dahil para sa kanya, hindi lang niya kababata at kaibigan si Tatay Fausto. Bagkus ay itinuring niya itong isang kapatid. At sa oras na tapusin ng kanyang mga kamag-anak ang buhay nito, nagbanta si Mang Lauro na maging ang sarili niyang buhay ay kanya ding tatapusin. Hindi makapaniwala si tatay sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na ang kanyang matalik na kaibigan na muntikan niya niyang ipagkanulo sa kanyang inaanak at albularyo. At nakahanda palang ialay ang sarili nitong buhay para lang panatilihin siyang buhay sa mga kamag-anak nitong tila gutom na gutom at gusto siyang gawing hapunan. Napahagulgol ng iyak si Tatay Fausto at lumuhod sa harapan ni Mang Lauro. Humingi siya ng taos-pusong kapatawaran sa kanyang ginawa. Nangako siya na hinding-hindi niya ipagsasabi ang kanyang mga nakita tungkol sa angkan ni Mang Lauro. Umiiyak na niyakap ni Mang Lauro si Tatay Fausto. Umaasa siya sa pangako nito. Samantala, gulat na gulat si Aling Caridad sa kanyang nasaksihan. Bagamat noon pa man ay may hinala na siya, ngunit nang harap-harapan na niyang makita ang tunay na mga katauhan nito, hindi siya makapaniwala na mga aswang ito. Naramdaman na lang niya na may tumapik sa kanyang balikat. Nalingunan niya ang kanyang biyanang babae na si Lola Telma. Sa harap niya ay inamin nito na siya ang matandang babae na nakita niyang pumasok sa kubo ng isang burol. Nanlaki ang mga mata ni Aling Caridad. Ibig sabihin ito ang pumatay sa kambing. At isa din itong aswang. Tangulang ang naging tugon nito sa iniisip niya na parabang pagsang-ayon sa iniisip niya. Sa harapan niya ay nagpalit bigla ng anyo si Lola Telma. Hindi na magawa pang magsalita ni Aling Caridad nang ibulong sa kanya nito na yakapin na lang ang pamilyang meron ng kanyang mag-ama, upang maging madali sa kanya ang mabuhay kasama ang mga aswang. Makalipas ang ilang araw ay gulat na gulat ang mga taga-baryo. May nagbalita sa kanila na sinadyang sinunog ang mga bahay ng angkan nito at isang sulat naman ng pasasalamat ang natanggap ni tatay mula sa kanyang matalik na kaibigan. Walang patid na pagluha ang nakita sa mga mata ni Tatay Lauro. Nang dahil sa kanya ay tuluyan ng lumayo sa kanya at sa lahat ng tao ang kanyang kababata at matalik na kaibigan na si Mang Lauro.